Pinapabili ako ni nanay ng plane ticket para sa 20 kamag-anak pero pagkatapos ay ayaw niya akong bayaran. Hindi ako nakipagtalo. Ang katahimikan ko ay parang malamig na apoy, tahimik na sinisira ang lahat ng upuan bago ang petsa ng pag-alis. Sa computer screen, isang spreadsheet na puno ng mga numero at data ang sumasayaw na parang nangaasar. Ang huling pagsusuri ay nagdulot ng pananakit sa aking sentido. Habang ako ay lubos na nakatutok, biglang nag-vibrate ang aking telepono at lumabas ang larawan ni Nanay Elena na parang isang demonyong naghuhudyat. Huminga ako ng malalim at pinilit ang sarili na pindutin ang answer. Hello nanay, may kailangan po ba kayo? Pilit kong pinatatag ang boses ko, ngunit mabilis na ang pagtibok ng aking dibdib. Aurora, sa susunod na buwan na ang ika-negatibo 60 na kaarawan ni nanay. Naaalala mo, hindi ba? Ang boses ni Nanay Elena ay malakas sa telepono, hindi pangkaraniwang taas, parang utos. Opo, naaalala ko po nanay. Ibinaba ko ang panulat at kinuskos ang aking noo. Inihahanda na po namin ni Mateo ang regalo para sa inyo. Pangalawa lang ang mga regalo, mabilis siyang sumagot, puno ng paghamak. Ang mahalaga ay maging engrande ang handaan. Nandyan ang mga kaibigan kong matatanda. Dapat nandoon din ang lahat ng kamag-anak mula sa probinsya. Ganito kasi. Ngayon kailangan mong bumili ng mga plane ticket para sa akin, sa kabuuan ay 20 tao. Ipinadala ko na ang listahan sa messenger. Ang aking mga daliri ay hindi sinasadyang humigpit sa telepono, ang mga kuko ay bumaon sa aking balat. 20 tao po. Kasama ang mga pinsan mo at ang mga malalapit kong kaibigan. Naglakbay sila mula sa malayo para sa selebrasyon ng kaarawan ni nanay. Iiwan ba natin silang magbabayad ng sarili nilang pamasahe? Ang boses ni nanay ay kalmado, parang pinapabili lang ako ng gulay sa palengke. Nanay, pero ang gastos po. Pilit kong pinili ang aking mga salita, ngunit natigilan ang aking boses. Ngayon ka pa magbibilang. Pati sa ika-negatibo 60 na kaarawan ko, aabalahin mo pa ako sa ganyan. Bigla siyang tumaas ng boses, puno ng paghamak. Si Mateo, napakabuti ng napangasawa. Hindi po sa ganoon nanay. Gusto ko lang. Wala nang kung anong gusto. Ipinadala ko na ang listahan. Dapat ay nabili na ang mga tiket ngayon. Direct flight dapat. Nakalagay na doon ang oras. Pagkasabi nito, binaba niya ang tawag. Tinitigan ko ang walang buhay na screen ng telepono, ang dibdib ko ay parang pinapatungan ng isang malaking bato. Nagring ang notifikasyon sa messenger, isang mahabang listahan kasama ang mga tiyak na kahilingan ang lumabas. Ang flight ay dapat dumating ng 6 oras ng umaga, at ang pabalik ay ng 11 oras ng gabi. Malinaw na ito ang pinakamahal na oras. Ate Aurora, ipinadala na po ng marketing department ang data. Kumatok ang aking assistant, nakita niya ang aking mukha at mabilis na bumulong, Ate, okay lang po ba kayo? Okay lang ako. Pilit akong ngumiti, ngunit ang aking mga labi ay parang napilayan. Iwan mo na lang ang mga dokumento dyan, titingnan ko mamaya. Pagkasara ng pinto ng opisina, binuksan ko ang website ng airline. Kinompute ko ang gastos, kahit nasa economy class, kasama ang mga buwis at bayarin, ang round-trip ticket para sa 20 tao ay halos 200,000. Ang numero ay nagparamdam sa aking daliri na nanginginig. Sa daan pa uwi, tinawagan ko si Mateo ng 3 beses ngunit hindi siya sumagot. Matapos ang hapunan, iniangat niya ang kanyang ulo mula sa kanyang laro sa telepono. Ano? Panay katawag. Ang kanyang boses ay nairita. Sinubukan kong makipag-usap, sinabihan ako ni nanay na mag-book ng tiket para sa 20 kamag-anak para sa ika-negatibo 60 na kaarawan niya. Malaki ang gastos. Tungkol doon? Hindi pa rin niya inalis ang tingin sa screen. Sinabi na sa akin ni nanay. 60 taong gulang na siya. Nararapat lang yan. Pero ngayong buwan lang tayo nagbayad ng utang sa bahay, at ang tuition fee ni Leo at ang insurance ng kotse. Pilit kong ipinaliwanag. Aurora, sa wakas ay ibinaba niya ang telepono at kumunot ang noo. Naghirap si nanay na palakihin ako. Ngayon na ika-negatibo 60 na kaarawan niya, tinatanong mo na naman ako tungkol sa pera. Hindi po iyan ang ibig kong sabihin. Ano kung gayon? Ang boses ni Mateo ay malamig. Hindi naman mababa ang sahod mo, bakit ka nagdadamot sa kaunting pera?
Nanatili akong tahimik na nililinis ang mesa. Habang papunta ako sa kusina, narinig ko pa ang boses ni Mateo na sumisigaw, "Bilhin mo na agad, huwag mong inisin si nanay." Ang tubig ay mabilis na umaagos sa mga plato, tumayo ako at tinitigan ang mga puting bula ng sabon. Hindi ito ang unang pagkakataon. 2 taon nang nakatira si nanay sa amin, mula sa paminsan-minsang hiling hanggang sa ngayon, kontrolado niya ang aking oras, pera, at pati na rin ang aking buhay. Naalala ko noong bagong kasal pa lang kami, paminsan-minsan lang siya bumibisita, at lagi niyang sinasabi na nakakaistorbo na naman ako sa inyo. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang tsinelas, baso, at iba't ibang supplements ay unti-unting sumakop sa bawat sulok ng aming bahay. Ang aking makeup set ay inilipat sa pinakatago na sulok ng banyo dahil sabi ni nanay, mukha itong bastos. Ang pagtulog ng late tuwing weekend ay naging isang luho dahil sa patakaran niyang kailangan ng mag-almusal sa 7 oras ng umaga. Kahit sa pagpapalaki kay Leo, lagi niyang ginagamit na dahilan na may karanasan ako upang makialam. Pinunasan ko ang aking mga kamay at pumasok sa opisina upang buksan ang aming family budget book. Ang gastos sa buwang ito ay lumampas na sa budget. Kung idadagdag ko pa ang gastos sa mga plane ticket, hindi sinasadyang kumatok ang aking daliri sa lamesa. Nag-vibrate muli ang telepono, isang voice message mula kay nanay. "Aurora, nabook mo na ba ang mga ticket?" Nagtatanong na ang pinsan mo, kailangan din niyang mag-file ng leave. Napakagat ako ng labi at sumagot, tinitingnan ko po. "Bilisan mo, huwag kang mabagal. At huwag mong kalimutang piliin ang mga upuan sa unahan." Sumasakit ang likod ng pinsan mo. Ang kanyang boses ay may kasamang tunog ng sa background, at malinaw na naririnig ko na tumatawa siya kasama ang iba. Ang manugang ko nagbubook na ng mga tiket. Napakabagal talagang magtrabaho ng mga kabataan ngayon. Binuksan ko ang aking laptop, nag-log in sa aking bank account upang tingnan ang balance. Hindi pa nagtatagal simula nang pumasok ang aking sahod, ngunit pagkatapos magbayad ng credit card at renta sa bahay sa susunod na buwan, ang natitirang pera ay sapat lang para sa mga tiket. Ibig sabihin, sa buwang ito, wala akong matitirang emergency fund. Ang mouse cursor ay nanatili sa buton na Key-confirm payments ng matagal, parang isang demonyong nangakit. Sa huli, pumikit pa rin ako at pinindot ang buton, at parang may bahagi ng aking kaluluwa ang nabawi. Ang mga email ng kumpirmasyon para sa 20 plane ticket ay dumating isa-isa, parang 20 maliliit na martilyo na tumatama sa aking nerbiyos. Pagkatapos kong ipadala ang impormasyon kay nanay para sa kumpirmasyon, sumagot lang siya ng 3 malamig na salita, "Alam ko na." Walang salamat, walang simpatya. Parang ito ay isang obligasyon na kailangan kong gawin. Malalim na ang gabi, tahimik kong binuksan ang pinto ng kwarto ni Leo. Ang aking 7 taong gulang na anak ay nakakubli sa kama, niyayakap ang laruang dinosaur na binigay ko sa kanya noong nakaraang taon. Hinaplos ko ang buhok niya, at naalala ko ang sinabi ng kanyang guro sa parent-teacher meeting noong nakaraang linggo, medyo tahimik si Leo kamakailan, at madalas na nawawala ang atensyon sa klase. Noon, akala ko ay pansamantalang pagbabago lang ito ng emosyon ng bata. Ngayon, iniisip ko, baka nararamdaman din niya ang dumaraming tensyon sa bahay. Bumalik ako sa aking kwarto, si Mateo ay mahimbing nang natutulog. Maingat kong kinuha ang isang lumang shoebox mula sa loob ng kabinet. Sa loob ay ang mga ebidensya na tahimik kong tinipon. Mga screenshot ng chat ni nanay na humihingi ng pera, mga recording ng boses ni Mateo na nagsasabi sa akin na magtiis, at mga spreadsheet ng gastos ng pamilya na nasa kakulangan. Nagbuklat ako sa isang bagong pahina at isinulat ang gasto sa plane ticket ngayong araw. Pagkatapos, sa kolum ng notes, gumuhit ako ng isang maliit na tandang padamdam. Sa labas ng bintana, ang buwan ay kalahating natatakpan ng mga itim na ulap. Tiningnan ko ang buwan na kalahating maliwanag at kalahating madilim, bigla kong naalala ang sinabi ng aking ina bago ako ikasal. "Aurora, ang kasal ay pagsasama ng 2 pamilya, ngunit huwag mong kalilimutan ang sarili mo." Noon, niningitian ko lang siya dahil akala ko ay masyado siyang makaluma. Ngayon, sa wakas ay naintindihan ko na ang bigat ng mga salitang iyon. 6 oras ng umaga, bago pa tumunog ang alarm, nagising na ako sa tunog ng kaldero at plato sa kusina. Sa siwang ng pinto, nakita ko si Nanay Elena na nakasuot ng maitim na purple na silk na nightgown, abala sa kusina. "Nanay, bakit ang aga niyo po gumising?" Kinusot ko ang aking noo habang papasok sa kusina.
Hindi siya lumingon. Mahirap na akong matulog dahil matanda na ako. At saka, ang pinsan mo, masyadong maaga ang flight, gusto niyang baguhin sa hapon. Pakibago na lang. Bago pa ako makasagot, nagsalita ulit siya. At saka, sumasakit ang likod ng pinsan mo, dapat ay piliin mo ang upuan sa malapit sa daan. Ang sinigang sakalan ay nag-aalab, katulad ng frustration na hindi ko mailabas sa aking dibdib. Tahimik kong kinuha ang aking telepono, isinulat ang mga kahilingan, at tumalikod upang gisingin si Leo. Pagkatapos kong ihatid si Leo sa paaralan, nagmaneho ako diretsyo sa coffee shop ni Trisha, ang matalik kong kaibigan. 9 oras ng umaga, walang masyadong customer. Si Trisha ay nakatayo sa likod ng counter, sinusubukan ang bagong coffee machine. Mukhang pagod ka. Tumingala siya sa akin at agad na itinigil ang kanyang ginagawa. Gusto mo ba ang dati? Caramel macchiato na may extra shot. Umiling ako. Ngayon, bigyan mo ako ng isang Amerikano na napakalakas. Oh. Nagtaas siya ng kilay. Mukhang seryoso nga ang problema. Pagkatapos kong sabihin ang nangyari sa pag-book ng mga tiket kahapon, bumagsak ang kutsara ng kape ni Trisha sa plato. 20 plane ticket. Mahigit 200,000. Iril ba ang tingin niya sa'yo? Nag-aalala akong tumingin sa paligid, kahit na kaming dalawa lang ang nasa shop. Ibinaba ni Trisha ang kanyang boses, Aurora, hindi ito problema sa pera, kundi sa respeto. Malinaw na sinusubukan ni nanay ang iyong hangganan. Inihalo ko ang aking kape, at ang itim na likido ay nag-anyong spiral. Sabi ni Mateo, nararapat lang daw yon. Walang hiya. Bigla niyang bulalas. Ito ay isang klasikong halimbawa ng pamilyang nang-aabuso, ginagamit ang pakikitungo sa pamilya bilang balakayo para sa emotional manipulation. Ganyan din ang nanay ng ex-husband ko. Sa simula, humihingi lang ng pambili ng supplements, at sa huli ay humihingi ng pera para sa anak niya para makabili ng bahay. Tumingin ako sa kanya. Talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil nakakahiya, syempre. Natawa siya ng malungkot, naramdaman kong tanga ako, na parang gatas ang baka. Hanggang sa nakipaghiwalay ako, at nakakita ng psychologist, doon ko lang naintindihan na ito ay isang uri ng emotional manipulation. Kinuha niya ang isang libro mula sa ilalim ng counter, at ibinigay sa akin, Emotional Fraud at Family Boundaries. Ang likod ng libro ay medyo luma na, malinaw na paulit-ulit na itong binasa. Tingnan mo ang kabanata 2, isinulat ito para sa iyong sitwasyon. Itinuro ni Trisha ang isang pahina. Binuksan ko, at agad na tumambad sa akin ang isang talata. Kapag ang pagbibigay ay naging isang obligasyon, at kapag ang pasasalamat ay naging isang luho, ang relasyon ay nawalan na ng balanse. Bigla akong nag-vibrate ang telepono, at lumabas ang pangalan ni Ate Lian, ang kapatid ni Mateo. Bumuntong hininga ako, at pinindot ang answer. Aurora, anong klaseng tiket ang binili mo? Kailangan ko bang gumising ng 4 oras ng umaga para sa 7 oras flight? Ang matalim na boses ni Ate Lian ay umalinggaw sa telepono. Kahit na hindi naka-speaker, narinig ni Trisha ang lahat. Ate, yan po ang oras na sinabi ni nanay. Pilit kong ipinaliwanag. Matanda na si nanay at hindi niya alam, pero ikaw, hindi mo ba alam? Pumutol si Ate Lian. Palitan mo iyan sa 10 oras flight, hindi naman malaki ang pagkakaiba. Mahigpit kong hinawakan ang telepono, ang pagkakaiba ay mahigit 1,200 sa bawat tiket. Paano kung malaman ni Mateo na nagbibilang ka ng ganyan? Biglang lumamig ang boses ni Ate Lian. Ganito ba ang pag-ugali mo para sa ika-negatibo 60 na kaarawan ni nanay? Si Trisha sa tabi ko ay sinenyasan ako na ibaba ang tawag, ngunit reflexes ko ay sumagot. Titignan ko kung may tiket pa. Pagkatapos kong ibaba ang tawag, kinuha ni Trisha ang aking telepono. Baliw ka ba? Hindi mo ba nakikita na inaabuso ka nila? Ibinagsak ko ang aking ulo sa mesa, ang aking noo ay nasa malamig na salamin. Ano ang gagawin ko ngayon? Una, ibinalik ni Trisha ang telepono sa akin, huwag ka nang pumayag sa anumang walang kwentang kahilingan. Pangalawa, kausapin mo ang iyong asawa ng seryoso. Sa huli ay nag-aalangan siya, simulan mong mag-ipon ng ebidensya. Anong ebidensya? Lahat ng mga transaksyon sa pera, mga screenshot ng mensahe, anumang bagay na makapagpapatunay na hindi ka patas na tinatrato.
Ang mga mata ni Tricia ay naging matalim, sana ay hindi mo na kailanganin, ngunit kung sakaling may mangyari, ito ang magiging panangga mo. Pag-uwi ko, bigla na lang akong kinuha ang family photo album. 3 makapal na libro na nagtala ng higit sa 10 taon ng pamilya ni Mateo. Maingat kong binuklat ang mga pahina at natuklasan na ang aking presensya sa album ay napakaliit at kadalasan ay nasa gilid na may awkward na mukha. Ang pinakamalungkot sa lahat ay ang album ng paglaki ni Leo. Mula nang ipanganak siya hanggang ngayon, ang bawat pahina ay may larawan ni nanay na karga siya. Ang aking larawan ng kanyang ina ay napakabihira. May isang larawan na partikular na masakit, ang unang kaarawan ni Leo. Si nanay ang may karga sa kanya habang pinuputol ang cake, at ako ay nakatayo ng 2 metro ang layo, hawak ang plato, na parang isang waiter. Ang huling pahina ng album ay may nakasiksik na isang piraso ng papel na may sulat kamay ni nanay, listahan ng mga kaibigan ni Mateo, na sinundan ng higit sa 10 pangalan. Natawa ako ng mapait, 7 taon na kaming kasal, hindi man lang nagtanong si nanay kung sino ang mga kaibigan ko. Nag-vibrate ang telepono, mensahe mula kay Ma'am Carla, ang aking manager. Aurora, sa Lunes, i-anunsyo ang magiging lead ng bagong proyekto. Malaki ang pag-asa para sa'yo. Pinuri ni Sir Al ang iyong cost control proposal noong nakaraang quarter. Tinitigan ko ang screen, ang aking mga daliri ay nakabitin sa keyboard, hindi ko alam kung paano sasagutin. Kung tatanggapin ko ang proyektong ito, ibig sabihin ay kailangan akong mag-overtime sa susunod na 3 buwan. Ano ang magiging reaksyon ni nanay? Susuportahan ba ako ni Mateo? Nanay! Tumayo si Leo sa pintuan ng aking opisina, kinukusot ang kanyang mga mata, nagkaroon ako ng masamang panaginip. Agad kong isinara ang album at kinarga ang aking anak. Ano ang napanaginipan mo? Napanaginipan ko na pinapaalis ka ni Lola. Ibinaba ni Leo ang kanyang mukha sa aking balikat. Sabi niya hindi ka raw namin kapamilya. Parang tinusok ng karayom ang aking puso. Marahan kong hinaplos ang kanyang likod. Panaginip lang iyan. Nandito si nanay. Pagkatapos kong patulugin si Leo, tahimik akong bumalik sa opisina at binuksan ang aking computer upang tingnan ang email ng kumpanya. Ang budget at timeline para sa bagong proyekto ay naipadala na sa management team. Ang pangalan ko ay nasa listahan ng mga kandidato para mag-lead. Habang binabasa ko ang mga detalye ng proyekto, bumukas ang pinto ng kwarto. Dala ni Mateo ang isang tasa ng tsaa. Hindi ka pa natutulog? May bagong proyekto sa kumpanya. Hindi sinasadyang lumiit ang email window. Ibinaba ni Mateo ang tsaa. Sabi ni Ate Lian, naayos mo na ang mga tiket. Masaya si nanay. Humarap ako sa kanya, tinitigan siya ng diretsyo, Mateo, kailangan nating mag-usap. Ano na naman? Kumunot ang noo niya, ang pamilyar na walang pasensya na ekspresyon ay lumitaw muli. Ang 20 plane ticket ay nagkakahalaga ng halos 1.5 buwan ng sahod ko. Hindi man lang nagpasalamat si nanay at si Ate Lian ay mapili pa. Pilit kong pinananatiling kalmado ang aking boses. Aurora. Pinutol ako ni Mateo. Ngayon, nagbibilang ka na naman sa akin. Pinalaki ako ni nanay sa loob ng 30 taon, pinag-aral niya ako sa kolehiyo. Ngayon na kailangan niya ng ilang plane ticket, ano ang problema? Hindi ilang, 20 ticket iyon. At saka ano? Biglang tumaas ang boses ni Mateo. Dahil ba sa tingin mo ay magaling ka dahil marami kang kinikita? Kung wala ako sa bahay na nag-aalaga kay nanay at sa anak, makakapagtrabaho ka ba ng walang alalahanin? Nagulat ako sa kanya. Sino ang umuwi mula sa trabaho at nakatutok sa laro? Sino ang natutulog hanggang tanghali tuwing weekend? Sino ang hindi man lang dumalo sa parent-teacher meeting ng anak? Ikaw. Namutla ang mukha ni Mateo. Hindi ka talaga makausap ng maayos. Ibinagsak niya ang pinto at umalis, iniwan akong mag-isa sa harap ng computer screen. Ang email page ay bukas pa rin, ang huling araw ng bagong proyekto ay kumikislap, parang isang kaakit-akit na imbitasyon. Ang deadline ay sa Lunes. Sa labas ng bintana, ang isang crescent moon ay nakabitin sa tuktok ng puno, parang isang biskwit na nakagat. Binuksan ko ang libro na ibinigay ni Tricia, at binuklat sa page na may bookmark. Kapag ang pamilya ay naging isang bilangguan sa halip na isang kanlungan, may karapatan kang sirain ang mga kadena. Kinuha ko ang panulat at binigyan ng makapal na guhit ang pangungusap na yon.
Sabado ng umaga, nagising ako sa matinis na tunog ng doorbell. Tumitingin ako sa p-phone at nakita ko ang mukha ng pinsan kong lalaki at agad akong nagising. May 2 linggo pa bago ang kaarawan ni nanay. Bakit ang agad dumating ng mga kamag-anak? Aurora, itinulak ng pinsan ang 2 malaking maleta. Masyado raw mahal ang hotel sa bayan, sabi ni nanay, dito na lang kami matutulog. Sinundan siya ng pamilya ng aking tiya, 5 tao. Nakasuot ako ng pajama sa gitna ng sala, tinitigan ang mga hindi inaasahang bisita na parang mga balang na sumasakop sa aming bahay. Lumabas si nanay mula sa kusina, nakangiti ng todo. Oh, ang aga nyo. Aurora, magluto ka pa ng noodles. Ang nanay ko ay bumulong, mananatili lang kami ng ilang araw. Bakit ka nagulat? Tiningnan niya ako ng masama. Bihira lang umakyat ang pinsan mo sa syudad, kaya ipasyal mo na rin siya. Tiningnan ko sila ng maikli, 7 matatanda at 4 na bata. Ang aming 3-bedroom apartment ay biglang naging isang refugee camp. Kinusot ni Leo ang kanyang mga mata at lumabas mula sa kwarto, nakita ang eksena at natakot, nagtago sa likod ko. Bakit napakabastos ng batang ito? Hinila ni nanay si Leo. Batiin mo ang mga matatanda. Ito ang iyong tiyo, ito ang iyong tiya. Sinamantala ko ang gulo at pumasok sa aming kwarto. Si Mateo ay mahimbing pa ring natutulog. Malakas ko siyang ginising. Nandyan ang mga kamag-anak mo. Nagising si Mateo, hindi ba sa susunod na linggo pa sila darating? Siguro nagbago ang kanilang plano. Tumawa ako ng mapait. Hindi ka ba sinabihan ng nanay mo? Kinusot ni Mateo ang kanyang ulo. Siguro nakalimutan niya. Okay lang, ilang araw lang naman. 11 tao. 2 lang ang banyo natin. Halos sumigaw ako. At saka kailangan ko pa ring magtrabaho. Huwag kang maingay, mabilis na tinakpan ni Mateo ang aking bibig, masama kung marinig nila. Itinulak ko ang kanyang kamay, at kinuha ang aking jacket at laptop bag, dadalhin ko si Leo sa library, ikaw na lang ang mag-entertain sa mga kamag-anak mo. Aurora! Humiyaw si Mateo sa likod ko, ngunit karga ko na si Leo at tumakbo ako palabas ng pinto. Ang katahimikan ng library ay sa wakas ay nagbigay sa akin ng hininga. Si Leo ay nagbabasa sa children's section, at ako ay nagbukas ng aking laptop upang asikasuhin ang mga email sa trabaho. Ang aking telepono ay patuloy na nag-vibrate, lahat ay mensahe mula kay Mateo. Saan ka na? Tinanong ni nanay kung kailan ka uwi para magluto, gusto ng pinsan natin ng seafood. Pakidaan sa supermarket pag-uwi. Hindi ako sumagot sa isa man sa mga mensahe. Hanggang 4 oras ng hapon, pagkatapos ng 20 missed calls mula kay nanay, dahan-dahan kong dinala si Leo pauwi. Pagkapasok ko sa pinto, natigilan ako sa nakita ko. Ang sahig ng sala ay puno ng mga buto ng sunflower at balat ng prutas. Ang mesa ay puno ng mga natirang take-out food. Ang aking mga dokumento sa trabaho ay itinulak sa isang tabi, puno ng mantika. Ang pinsan at ang asawa ni Tia ay nakaupo sa sofa na naninigarilyo, ang abo ay bumabagsak sa carpet. Bakit ngayon ka lang dumating? Lumabas si nanay mula sa kusina, gutom na ang mga bisita. Humugot ako ng malalim na hininga. Nanay, hindi ko po alam na dadating sila. Hindi po ako nakapaghanda. Ngayon na alam mo na, magluto ka na. Itinulak niya sa aking kamay ang isang plastic bag, I deliver yan mula sa supermarket sa ibaba, hindi pa bayad. Tiningnan ko ang 1,400 na resibo. Binuksan ko ang bag, puno ito ng mamahaling seafood at imported na prutas. Ang mahal po nito nanay. Mahina kong sinabi. Iyan lang ang gusto ng pinsan mo. Kalmado si nanay. Magluto ka na, huwag mo kaming ipahiya. Pumasok ako sa kusina na parang isang robot at sinimulan kong ihanda ang mamahaling mga sangkap. Ang hipon ay buhay pa at nagpipilit na tumakas sa aking kamay, katulad ng aking sariling kalagayan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng hapunan, habang nanonood ang mga kamag-anak sa tahimik kong hinila si nanay sa balkonahe. Nanay, malaki po ang gastos nitong mga nakaraang araw, maaari po ba kayong? Anong ibig mong sabihin? Agad na nagbago ang mukha ni nanay. Hinihingi mo sa akin ang pera. Hindi po, gusto ko lang po sanang tulungan niyo ako. Lumiliit ang aking boses. Wow, galing mo naman. Biglang tumaas ang boses ni nanay. Mateo, ang aking anak, nakakuha ng napakagaling na asawa.
Humihingi ng pera sa mga kamag-anak na tumutuloy lang dito ng ilang araw. Mateo! Mateo! Lumabas ka dito! Tumakbo si Mateo palabas. Anong nangyari, nanay? Hinihingi ng asawa mo ang pambayad sa bahay at pagkain sa akin. Umupo siya sa upuan, hinampas ang kanyang hita at umiyak. Nabuhay ako ng ganito katagal. Ngayon lang ako pinaalis ng aking manugang sa aking bahay. Agad na nagsilapitan ang mga kamag-anak. Sumagot si Tia, Aurora, malika. Hindi madali para sa mga matatanda. Sumagot din ang pinsan ko, ang mga kabataan ngayon ay walang respeto. Tumayo ako sa sulok ng balkonahe na parang isang kriminal na pinapanood. Ang mga mata ni Mateo ay parang dagger, tumatama ng diretsyo sa akin. Aurora, anong ginawa mo? Gusto ko lang. Ang aking boses ay nalunod sa mga kritisismo. Sa huli, tumakbo ako sa aming kwarto at isinara ang pinto. Sa labas, ang iyak ni nanay at ang pag-alo ng mga kamag-anak ay patuloy na umalingaw-ngaw. Nag-vibrate ang telepono, mensahe mula kay Ma'am Carla, sa Lunes, maaari mo bang kumpirmahin ang proyekto? Naghihintay si Sir Al. Tinitigan ko ang mensahe, ang aking mga mata ay nalabo dahil sa luha. Ilang minuto pagkatapos, binuksan ni Mateo ang pinto gamit ang susi. Masaya ka na? Malamig niyang sinabi, si nanay, tumaas ang presyon niya sa galit. Pinunasan ko ang aking luha. Mateo, kailangan nating mag-usap. Wala nang dapat pag-usapan. Naghagis si Mateo ng isang tumpok ng pera sa kama. Ito ang pera na ibinigay ni nanay sa'yo. Masaya ka na? Tiningnan ko ang tumpok ng pera, halos 4,000, hindi man lang sapat para bayaran ang seafood ngayong gabi. Tumalikod si Mateo upang umalis, tinawag ko siya pabalik. Teka lang. Binuksan ko ang aking telepono at nagpunta sa bank API. Inilista ko ang bawat gastos sa mga nakaraang araw, 86,400 sa ticket, 1,400 sa supermarket, 6,000 para sa pamalengke na ibinigay ko sa iyo kahapon. Kamakalawa. Pinutol ako ni Mateo, panaipera na lang sa mata mo. Dahil ako ang nagbabayad ng lahat ng ito. Sa wakas ay hindi ko na napigilan at sumigaw ako. Nasaan ang sahod mo? Sabi mo ay nag-invest ka sa negosyo kasama ang mga kaibigan, nasaan ang pera? Nagbago ang mukha ni Mateo. Iniimbestigahan mo ako. Kailangan ko pa bang imbestigahan? Natawa ako ng mapait. Lahat ng gasto sa bahay, ako ang nagbabayad. Saan na ang pera mo? Ang pera ko, kung saan ko ito gustong gastusin, wala ka na roon. Galit si Mateo. Pamilya Rivera kami. Ang bahay na tinitirhan mo, ang down payment ay galing sa nanay ko. Ang mga salitang ito ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Tama siya. 7 taon na ang nakakaraan nang bumili kami ng bahay, nagbigay si nanay ng 400,000 para sa down payment. Mula noon, ito ang naging panakot niya sa akin. Pagkatapos ibagsak ni Mateo ang pinto, binuksan ko ang aking computer at inayos ang lahat ng mga resibo sa isang encrypted folder. Pagkatapos ay nag-login ako sa website ng airline at sinuri ang refund policy. Bago ang 24 oras ng flight, ang full refund ay posible. Isang matapang na ideya ang pumasok sa aking isip. Kinabukasan, kusang loob akong nag-alok na ipasyal ang mga kamag-anak sa syudad. Malinaw na masaya si nanay sa aking pagbabago at espesyal siyang nagsabi sa pinsan, inalok kayo ni Aurora. Tanggapin nyo. Buong araw, para akong isang dedikadong tour guide, dinala ko sila sa mga major tourist spot, kumain sa pinakamahal na restaurant, at bumili ng maraming souvenirs. Sa bawat pagbabayad, niningitian ko sila habang ginagamit ang aking credit card, at kinukuhanan ko ng litrato ang resibo gamit ang aking telepono. Sa gabi, habang natutulog na ang lahat dahil sa pagod, tahimik kong sinuri ang telepono ni Mateo. Ang password ay kaarawan pa rin ni Leo. Sa Messenger, nakita ko ang chat niya sa isang babaeng nagngangalang Lily. Nakakainis ang asawa ko kamakailan, laging nag-aaway dahil sa pera. Huwag ka nang magalit, yayayain na lang kitang magkape bukas. Ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Nanginginig ang buong katawan ko. Kinuha ko ang screenshot ng chat, ipinadala sa aking telepono, at pagkatapos ay in-delete ang history. Sa malalim na gabi, tumayo ako sa balkonahe at tinawagan si Trisha. Kailangan ko ang kontak ng isang abogado. Sa wakas ay nag-isip ka na?
Ang boses ni Trisha ay puno ng saya. Tiningnan ko ang mga ilaw ng syudad sa malayo, ngunit bago iyon, may plano ako. Pagkatapos ng 3 araw, umalis na rin ang mga kamag-anak. Ang aking credit card bill ay tumaas ng halos 40,000. Pagkatapos kong ihatid ang huling bisita, nasiyahan si nanay na tapikin ang aking balikat, okay ang ginawa mo ngayon. Ngumiti ako at tumango, tahimik na isinulat ang utang na ito sa aking isip. Sa labas, bumalik ako sa pagiging masunurin at matiisin na manugang. Araw-araw, umuwi ako sa tamang oras para magluto, at sinunod ko ang lahat ng hiling ni nanay. Kahit si Mateo ay nagulat sa pagbabago ko. Ganyan dapat. Huwebes ng gabi, naglalaro si Mateo habang sinasabi, kapag maayos ang pamilya, lahat ay magiging maayos. Nakaluhod ako sa sahig, nililinis ang mansa ng sigarilyo na iniwan ng pinsan. Narinig ko ito at tiningnan ko siya. Mateo, ang kaopisina mo ba na si Lily, madalas ba kayong mag-overtime? Bumagsak ang game controller ni Mateo sa sahig. Paano? Paano mo nakilala si Lily? Nakita ko sa direktory ng kumpanya, kalmado akong nagpatuloy sa paglilinis ng sahig. Sabi mo nag-overtime ka noong nakaraang araw, at nakita ko ang larawan ng iyong departamento. Kinuha ni Mateo ang controller, at malinaw na nabunutan siya ng tinik. Normal na kaopisina lang, huwag kang mag-isip ng masama. Paano ako mag-isip ng masama? Tumayo ako at mumiti sa kanya. Dadalhan na lang kita ng prutas. Pagkapasok ko sa kusina, nawala agad ang aking ngiti. Si nanay ay naghahalungkat ng kung ano sa ref. Nang makita niya akong pumasok, inutusan niya ako. Aurora, lahat ng matatandang kaibigan ko ay naiinggit sa ika-negatibo 60 na kaarawan ko. Nangako ako sa kanila na mananatili kami ng isang gabi sa Palawan Sands Resort pagkatapos ng party. Huwag mong kalimutang mag-book ng mga kwarto. Ang aking kamay na may hawak na kutsilyo ay nanginginig, ngunit ang aking boses ay hindi pangkaraniwang kalmado. Opo. Ilang kwarto po ba, nanay? 5 kwarto, dapat ay suite. Nag-isip si nanay at nagpatuloy, at saka, may mall malapit sa hotel. Gustong bumili ng bag ni Chawang, samahan mo siya, ha? Opo, walang problema. Ngumiti ako at tumango, habang tahimik na isinusulat ang bagong gastos na ito sa aking isip. Linggo, habang nasa simbahan si nanay, at dinala ni Mateo si Leo sa amusement park, nakipagkita ako kay Atty. Dana, ang abogadong inirekomenda ni Trisha. Si Atty. Dana, isang babaeng nasa 40 ay mukhang matalino. Pagkatapos niyang marinig ang aking kwento, inayos niya ang kanyang salamin. Ate Aurora, ang iyong kaso ay tipikal. Sa legal na pananaw, ang ari-arian sa kasal ay pinagsama, ngunit ang mga kilos ng iyong asawa at ng iyong nanay ay bumubuo sa financial control at emotional abuse. Ibinigay niya sa akin ang isang listahan. Ang pag-ipon ng mga ebidensyang ito ay magiging lubos na kapaki-pakinabang para sa divorce at custody case. Tiningnan ko ang mga item sa listahan, bank statements, chat history, medical reports, witness statements. Ang bawat item ay may detalyadong notes. Bukod pa rito, sabi ni Atty. Dana, kung plano mong gumawa ng hindi tradisyonal na hakbang, tulad ng pagkansela ng mga tiket, dapat siguraduhin mo na hindi ito lumalabag sa batas. Ang aking puso ay mabilis na tumibok, paano niyo po nalaman na plano kong kanselahin ang mga tiket? Ibinigay ni Trisha ang hint. Ngumiti si Atty. Dana. Naiintindihan ko ang iyong galit, ngunit tandaan, ang batas ay pinoprotektahan lamang ang mga katotohanan na may ebidensya. Pag-alis ko sa opisina ng abogado, nagpunta ako sa bangko at nagbukas ng isang bagong account, inilipat ang lahat ng aking bonus doon. Pagkatapos ay nagpunta ako sa isang electronic store at bumili ng isang maliit na voice recorder na maaari kong itago sa bulsa. Sa daan pa uwi, tumunog ang telepono, si Ma'am Carla. Aurora, siguraduhin mong pumunta ka ng maaga sa Lunes. Gusto ni Sir Al na siya mismo ang mag-anunsyo ng iyong promotion. Tumayo ako sa gitna ng maraming tao at biglang lumabo ang aking mga mata. Hindi ako ganap na pinabayaan ng mundo kahit na ang aking pagsisikap sa trabaho ay kinikilala. Salamat po sir, gagawin ko po ang aking makakaya. Halos maiyak ako. Parang narinig ni Ma'am Carla ang aking kakaibang boses. Okay ka lang ba? Maayos ba ang lahat sa bahay? Opo, okay lang po ako. Pinunasan ko ang aking luha, magkikita po tayo sa Lunes.
Lunes ng umaga, sinadya kong mag-makeup ng maayos at sinuot ang aking pinakamahal na suit. Nang makita ako ni nanay, nagpout siya, "Papasok ka lang sa trabaho, bakit ka nag-ayos ng ganyan?" "May mahalagang meeting po kami sa kumpanya." Kalmado akong sumagot at inilagay ang voice recorder sa aking bag. Si Mateo ay naglalagay ng peanut butter sa tinapay at hindi tumitingin. "Gusto ni nanay ng isda ngayong gabi, umuwi ka ng maaga." "Kailangan ko po sigurong mag-overtime ngayong araw, magsisimula na po ang bagong proyekto." "Anong proyekto ang mas mahalaga kaysa sa pagkain ni nanay?" Sa wakas ay tumingin si Mateo sa akin, kumunot ang kanyang noo. Humugot ako ng malalim na hininga. "Na-promote po ako at i-anunsyo ngayong araw." Biglang naging tahimik ang kwarto. Nagkatinginan sina nanay at Mateo, parang hindi nila inaasahan na maglakas loob akong tumutol ng ganyan. "Oh, congratulations." Wala sa loob na sabi ni Mateo, ang kanyang mga mata ay umiiwas. Humirit si nanay. "Ano ang makukuha ng isang babae sa trabaho? Ang pangunahing trabaho ay ang mag-alaga sa pamilya." Hindi ako sumagot, hinalikan ko si Leo sa noo at umalis. Nang magsara ang pinto ng elevator, bumuntong hininga ako, parang nakatakas ako sa isang masikip na espasyo. Sa meeting ng kumpanya, mismong si Sir Al ang nag-anunsyo na na-promote ako bilang Finance Assistant Manager na magiging responsable sa cost control ng bagong proyekto. Sa gitna ng palakpakan, nakita ko ang ilang batang kaopisina na tumitingin sa akin na may paghanga. "Assistant Manager Aurora, mayroon ka bang sasabihin?" Ngumiti si Sir Al at sinenyasan akong tumayo. Tumingin ako sa paligid, salamat po sa kumpanya sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. At lalo na sa pagtitiwala sa aking kakayahan sa panahong pinakaabala ang aking pamilya. Pagkatapos ng meeting, tahimik akong hinila ni Ma'am Carla sa gilid. "Aurora, may problema ka ba kamakailan? Sabihin mo lang kung may kailangan ka." Nag-alangan ako at umiling ako. "Salamat po sa pag-aalala. Kaya ko po itong asikasuhin." Pag-alis ko sa trabaho, nakita ko na may higit sa 10 missed calls ako. Si Mateo, nanay at kahit si Ate Lian. Ang pinakahuling mensahe ay mula kay Mateo. Tinanong ni nanay tungkol sa hotel para sa kaarawan. "Bakit ang deposit ay 40,000? Dahan-dahan akong sumagot, "Ganoon po ang presyo ng suite sa Palawan Sands Resort, Mateo." Iyan po ang hiling ni nanay. Agad na tumawag ang telepono at ang boses ni Mateo ay nakakabingi. "Aurora, nababaliw ka na ba? 40,000 para lang sa isang gabi." Sabi ni nanay, gusto niya ng 5 suite at dapat ay pinakamaganda. Kalmado kong sinabi, ginagawa ko lang ang hiling ni nanay. "Ikaw? Sinasadya mo ba ito?" Galit si Mateo. "Ay cancel mo na agad." "CJ." Malumanay kong sinabi, ikaw na lang ang magpaliwanag kay nanay. Sa kabilang linya ay natahimik ng ilang segundo. Binaba ni Mateo ang kanyang boses, "Umuwi ka na, mag-usap tayo." Pag-uwi ko, nakaupo si nanay sa sofa na nakasimangot at si Mateo ay naninigarilyo sa balkonahe. 3 taon na siyang tumigil sa paninigarilyo, kaya mukhang galit talaga siya ngayon. "Aurora, bihira akong tawagin ni nanay sa pangalan ko, tungkol sa hotel, mayroon ka bang ibang intensyon?" Inilapag ko ang aking bag at kalmado akong umupo sa harap niya. "Nanay, nag-book lang po ako ayon sa hiling niyo. Kung sa tingin niyo ay mahal, maaari ko itong i-cancel." Hindi ang presyo ang problema, hinampas niya ang coffee table, kundi ang pag-ugali mo. "Bakit hindi ka muna nakipag-usap sa akin tungkol sa presyo bago ka nag-book?" Sabi ni nanay, gusto niya ng pinakamaganda. Nagpikit mata ako. Akala ko po ay hindi problema ang pera. Natigilan si nanay at namula ang kanyang mukha. Dumating si Mateo mula sa balkonahe. "Aurora, anong problema mo kamakailan? Sinadya mo bang inisin si nanay?" Nagsasabi lang ako ng totoo. Tuminala ako sa kanya. "Mayroon bang problema doon?" Nagkatinginan sina Mateo at nanay. Sa kanilang mga mata, bukod sa galit ay mayroong kaunting takot. Natuklasan nila na ang masunurin at matiisin na si Aurora ay nawala na. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, tahimik akong nag-log in sa website ng airline at sinuri ang status ng 20 tiket. Ang lahat ay nakumpirma na at maaari itong kanselahin anumang oras. Ang pera ay ibabalik sa pinagmulan sa aking credit card account. Gumawa ako ng isang bagong spreadsheet
at sinimulan kong isulat ang bawat kakaibang gastos sa loob ng 2 taon. Ang mga alahas na ginto ni nanay, ang tinatawag na investment ni Mateo, at ang mga regalo para sa mga kamag-anak. Mabilis na lumampas ang numero sa 9 na digits. Sa huli, nagtype ako ng isang linya sa ibaba ng spreadsheet. Ang pagiging matiisin ay hindi isang bertud kapag ito ay nagiging pagpapahintulot. Isang linggo bago ang selebrasyon, nag-organisa si nanay ng isang family meeting. Nang umuwi ako mula sa trabaho, bukod kina Mateo at nanay, nandyan din si Ate Lian at ang kanyang asawa. Umupo ka. Itinuro ni nanay ang tanging bakanteng upuan. Ang upuang gawa sa kahoy, napakahirap. Inilapag ko ang aking bag at kalmado akong umupo. Bakit po kayo nag-meeting ng formal? Tumaas ang boses ni nanay. Ang ika-negatibo 6 na po na kaarawan ko ay isang malaking bagay para sa ating pamilya. Lahat ng kamag-anak sa probinsya ay pupunta. Ang panganay na pinsan mo at ang tiya mo, hindi sila nakarating dito sa loob ng mahigit 10 taon. Planong manatili sila ng ilang araw, ipasyal mo sila. Tumango ako. Opo, nararapat lang po iyon. Kaya, nagpatuloy siya, mag-file ka ng leave sa mga araw na yon. Ikaw ang mag-aasikaso sa kanilang lahat. Gustong magpunta ng pinsan mo sa El Nido. Gustong pumunta ng tiya mo sa vegan. Pasensya na po nanay, nagsisimula na po ang bago kong proyekto sa linggong iyon, hindi po ako makakapag-leave. Umiti ako habang sinasabi. Biglang natahimik ang sala. Si Ate Lian ang unang tumayo. Aurora, para sa ika-negatibo 6 na po na kaarawan ni nanay, hindi ka magle-leave. Ate, lumingon ako sa kanya, na-promote po ako, at in charge ako sa isang mahalagang proyekto ng kumpanya. Nagtatrabaho ka rin, naiintindihan mo yan. Hindi angkop na mag-leave ako sa ngayon. Hindi nakasagot si Ate Lian. Hinila siya ng kanyang asawa sa braso. Ang mukha ni nanay ay naging pangit. Mateo, tingnan mo ang asawa mo. Ang mukha ni Mateo ay madilim. Aurora, huwag kang maging walang utang na loob. Saan po ako naging walang utang na loob? Pinananatili ko ang aking ngiti. Nabook ko na ang mga tiket, naayos ko na ang hotel, at inihanda ko na ang handaan, pero hindi ko talaga maiwan ang trabaho ko. Gusto niyo po ba akong mag-resign? Ikaw. Biglang hinawakan ni nanay ang kanyang dibdib. Aray! Ang sakit ng puso ko. Agad na nagsilapitan sina Mateo at Ate Lian. Isang tao ang nagbigay ng tubig at ang isa ay hinahaplos ang kanyang likod. Malamig kong pinanood ang eksenang ito, hindi gumalaw. Pinapabaliw mo si nanay. Sumigaw si Mateo sa akin. Tumayo ako. Kailangan ko po ba siyang tawagin ng ambulansya? Agad na gumaling ang sakit ni nanay. Hindi na. Gusto mo talaga akong mamatay sa galit. Nagbibigay lang ako ng solusyon. Kinuha ko ang aking bag, kung wala na pong iba, kailangan ko nang mag-overtime. Pagbalik ko sa kwarto, isinara ko ang pinto at binuksan agad ang aking computer para magtrabaho. Pagkatapos ng kalahating oras, binuksan ni Mateo ang pinto gamit ang susi. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Mahina niyang tanong. Isinara ko ang aking computer. Mateo, 7 taon na tayong kasal, gaano na ba ang isinakripisyo ko para sa pamilyang ito? Alam mo naman sa puso mo. Pero ngayon, ang career ko ay nasa critical na yugto. Maaari ba akong bigyan ng respeto ng isang beses? Natigilan si Mateo, parang hindi niya inaasahan na magsasalita ako ng ganoon. Nag-aalangan siyang kinamot ang kanyang ulo, 1 linggo lang naman. Matanda na si nanay, bakit kailangan ko pang mag-leave? Binalikan ko ang tanong. O, si Ate Lian na lang ang mag-leave. Bakit ako? Dahil. Nag-alangan si Mateo. Dahil sa tingin niyo ay madali akong apihin. Sabi ko sa kanya. Dahil sanay na kayo na ako ang magsasakripisyo. Galit si Mateo. Aurora, huwag mong kalilimutan ang down payment ng bahay na galing sa nanay ko. Nagbabayad ako ng loan sa loob ng 7 taon na. Kalmado kong sinabi. Sa kasalukuyang presyo ng bahay, ang binayaran ko ay mas malaki pa sa down payment. Natigilan si Mateo. Sa huli ay ibinagsak niya ang pinto at umalis. Binuksan ko ulit ang aking computer at nakita ko ang isang bagong email. Ipinasa sa akin ni Sir Al ang authorization letter ng proyekto. Malinaw na nakasaad doon ang aking saklaw ng otoridad at ang aking pagtaas sa sahod.
Ang numero ay napakalaki, sapat na para mabigyan kami ni Leo ng isang komportableng buhay. Kinabukasan ay Sabado, at maaga pa ay dinala na ni Mateo si nanay sa labas, sabi niya ay titingnan daw ang venue para sa party. Habang tinutulungan ko si Leo sa kanyang homework, isang tanong mula sa kanya ang nagpatigil sa akin. Nanay, bakit po laging sinasabi ni Lola na masama ka? Nag-angat ng mukha si Leo. Ibinaba ko ang lapis. Ano ang sinasabi ni Lola? Sabi niya ay madamot ka raw, na masungit ka, at saka. Ibinaba ni Leo ang kanyang ulo, na hindi ka raw isang mabuting nanay. Ang aking puso ay parang tinusok ng karayom, niyakap ko siya ng mahigpit. Ano sa tingin mo ang nanay mo? Ang nanay ko ay ang pinakamabuti. Niyakap ako ni Leo ng mahigpit. Pero kapag nagsasalita si Lola, hindi ka ipinagtatanggol ni Daddy. Hinalikan ko ang kanyang buhok, pilit na pinipigilan ang aking luha. Mayroon silang sariling mga iniisip. Pero mamahalin ka ni nanay magpakailanman. Pagkatapos kong ihatid si Leo sa kanyang enrichment class, nagpunta ako sa coffee shop ni Trisha. Nang makita ko siya, ibinigay ko agad ang voice recorder. Pakinggan mo ito. Ang recording ay ang pag-uusap namin ni Mateo noong nakaraang gabi. Pagkatapos marinig ni Trisha, hinampas niya ang mesa. Astig! Ito ay ganap na makakapagpatunay ng domestic emotional abuse. Hindi pa sapat. Umiling ako. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Tungkol doon. Nag-alangan si Trisha. May kaibigan ako sa kumpanya ni Mateo, at sinabi niya na hindi normal ang relasyon ni Mateo at ni Lily. Tumawa ako ng mapait, alam ko na. Hindi ka ba galit? Galit? Tumingin ako sa labas ng bintana, pero kumpara sa 7 taon ng pandaraya at pang-aabuso, ang pangangaliwa ay hindi na gaanong mahalaga. Hinawakan ni Trisha ang aking kamay. Paano na ang abogado? Kumpleto na halos ang mga dokumento. Ibinukas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang mga larawan. Ito ang transaction history ni Mateo kay nanay na lumalampas sa normal na halaga. Ito ang listahan ng mga gastos na hiningi sa akin ni nanay na bayaran. Ito. Teka. Pinalaki ni Trisha ang isang larawan. Ito ba ang psychological report ni Leo? Napatigilan ako. Inirekomenda ng guro. Ang resulta ay mild anxiety disorder. Ang dahilan ay ang tensyon sa pamilya. Humugot si Trisha ng isang malamig na hininga. Napakahalaga nito. Sa custody case, ito ay magpapatunay na masama ang kapaligiran sa pamilya ni Mateo para sa bata. Inilagay ko ang aking telepono. Pagkatapos ng party, alis na ako. Ang mga ticket ay nakaset na sa auto-cancel, ang pera ay ibabalik agad sa aking account. Sigurado ka ba na gusto mong gawin yan? Nag-aalala at sabik si Trisha. Parang nuclear bomb ang eksena na yan. Sila ang nagdala niyan sa sarili nila. Kalmado kong sinabi, sa loob ng 7 taon, ang bawat pagbibigay daan ko ay sinundan ng mas maraming kahilingan. Sa pagkakataong ito, gusto ko silang maramdaman kung ano ang pakiramdam ng pinaglalaruan. Linggo ng gabi, habang naliligo si Mateo, nag-ilaw ang kanyang telepono at may mensahe mula kay Lily. Suotin mo ang kurbata na binili ko para sa iyo bukas. Miss na kita. Ginamit ko ang fingerprint ni Mateo upang i-unlock ang telepono. Na-record ko ito noong lasing siya. Mabilis akong kumuha ng screenshot ng buong chat history. Ang nilalaman ay mas malala pa sa aking naisip, na tumagal ng 2 taon, simula nang magsimula akong mag-overtime. Ang nakakatawa ay, sa chat, madalas na nagrereklamo si Mateo na masyadong matapang ang asawa ko, masyadong mahigpit sa pera. Samantalang sa totoo lang, ang pera na ginagastos niya sa mga regalo para kay Lily bawat buwan ay mas malaki pa sa perang ginagastos ko sa aking sariling mga damit. Ipinadala ko ang lahat ng mga recordings na ito sa aking email at in-delete ang mga bakas. Pagkatapos gawin ang lahat, umupo ako sa madilim na sala, at naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, parang ang katahimikan bago ang bagyo. Lunes ng umaga, opisyal na inanunsyo ng kumpanya ang aking promotion. Naghiyawan ang mga kaopisina at humingi ng salo-salo. Ngumiti ako at pumayag at magsasagawa kami ng isang maliit na party sa Biyernes. At saka, sabi ni Sir Al habang papaalis, sa susunod na Lunes, kailangan mong pumunta sa Manila para sa 2 linggong training. Walang problema ba? Opo, walang problema. Ngumiti ako, excited na po ako. Ang tiyempo ay perpekto.
Ang selebrasyon ay sa Sabado, at sa Linggo, maaari ko nang dalhin si Leo. Sa Lunes, lilipad kami sa Manila. Pagkatapos mag-react ni na Mateo at Nanay, libo-libong kilometro na ang layo namin. Pagkatapos ng trabaho, sinundo ko si Leo sa preschool at dinala ko siya sa paborito niyang pizza place. Tiningnan ko siya na masayang kumakain ng cheese. Malumanay akong nagtanong, Leo, kung dadalhin ka ni Nanay sa isang bagong bahay, papayag ka ba? Magta-travel po ba tayo, Nanay? Nag-aliw ang mga mata ni Leo. Parang ganoon. Pero baka manatili tayo roon ng matagal. Sasama po ba si Daddy at si Lola? Hindi, tayong dalawa lang ni Nanay. Nag-isip si Leo at bigla siyang nagtanong, parang sa bahay po ba ni Kiko? Naghiwalay po ang mga magulang niya. Kaya mayroon siyang dalawang bahay. Ang aking ilong ay naging maanghang. Parang ganoon. Malungkot ka ba? Medyo po. Taimtim siyang sumagot. Pero sabi ni Kiko, mas masaya siya ngayon dahil hindi niya na kailangang marinig na nag-aaway ang mga magulang niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at ang aking mga luha ay bumasa sa kanyang damit. Ang mga bata ay mas sensitibo kaysa sa iniisip natin at mas malakas din. Nang gabing iyon, habang natutulog na ang lahat, tahimik akong nag-empake ng isang maleta at itinago ito sa loob ng closet, mga damit, mahahalagang dokumento, laptop, ilang libro, at ang paboritong laruan ni Leo. Pagkatapos ay nag-login ako sa website ng airline at nag-set ng auto-cancel. Ang lahat ng 20 tiket ay otomatikong kakanselahin sa 6 oras ng umaga ng araw ng kaarawan. Ang refund ay ibabalik sa aking credit card. Samantala, nagsulat ako ng isang mahabang email na nagpapaliwanag ng detalyado kung bakit ko kinansela ang mga tiket at ang aking mga paghihirap sa loob ng maraming taon. Nakaset ito sa auto-send sa lahat ng kamag-anak sa tanghali ng Sabado. Pagkatapos kong gawin ang lahat, humiga ako sa kama at tiningnan ang kisam. 7 taon ng kasal, sa huli ay kailangang matapos sa ganitong paraan. Walang pagsisisi, tanging isang pakiramdam ng kalayaan na malapit nang dumating. Bukas, papasok ako sa trabaho tulad ng dati. Sa makalawa, magpapanggap ako na masunurin. Sa isang araw, sa tamang oras, ang bomba ay sasabog. 3 araw bago ang party, ako ay naging hindi pangkaraniwang kooperatibo. Lahat ng hiling ni Nanay, mula sa pagbabago ng menu hanggang sa pag-aayos ng mga upuan, masaya kong sinang-ayunan. Nang magreklamo si Mateo tungkol sa trabaho, kusang loob akong minasahe ang kanyang balikat. Kahit na tinawagan ako ni Ate Lian, matyaga akong nakinig at hindi ako sumagot. Naging masunurin na si Aurora kamakailan. Huwebes ng gabi, pinuri ako ni Nanay sa harap ni Mateo. Naglagay ako ng isang piraso ng isda sa kanyang plato. Ang kaarawan niyo po ay isang malaking bagay, Nanay. Nararapat lang po iyon. Nag-aalinlangan na tiningnan ako ni Mateo, ngunit hindi siya nagsalita. Pagkatapos ng hapunan, kusang loob siyang naghugas ng plato. Siguro ay dahil sa kakaibang mensahe ni Lily. Habang hindi sila nakatingin, tahimik kong inilipat ang aking maleta sa kotse ni Tricia. Bukas, dadalhin ko si Leo sa school activity at diretsyo na ako sa bahay ng mga magulang ko. Bumulong si Tricia, sigurado ka ba na hindi ka sasama sa kanila? Kailangan kong makita ang eksenang iyan ng personal. Ngumiti ako at inayos ang aking suite. Huwag kang mag-alala, nag-book na ako ng hotel at lilipat kami doon sa Linggo ng umaga. Nang gabing iyon, maagang natulog si Mateo upang mag-ipon ng lakas para sa pagdating ng mga bisita. Nagpanggap ako na nag-o-overtime sa opisina, ngunit sa totoo lang ay sinuri ko ang lahat sa huling pagkakataon. Auto-cancel, okay. Email sa mga kamag-anak, okay. Divorce agreement draft sa VSC, okay. Deposit para sa bagong apartment, okay. School transfer papers para kay Leo, okay. Sa bawat item na may checkmark, lalo akong naging kalmado. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon, kundi isang maingat na planadong pagliligtas sa sarili. 2 oras ng umaga, tahimik akong pumasok sa kwarto ni Leo at hinalikan siya sa noo. Bukas, magsisimula tayo ng isang ganap na bagong buhay. Biyernes, gumising ako ng mas maaga kaysa sa dati at nagluto ng isang masarap na almusal. Nagulat si Nanay nang makita ang pritong itlog at soy milk sa mesa. Sumikat ba ang araw sa kanluran? Ngayon po ang huling araw ko sa trabaho. Magsisimula na po akong maghanda para sa kaarawan nyo. Ngumiti ako at nagpaliwanag, nag-file na rin po ako ng leave para sa school activity ni Leo.
Malinaw na nabunutan ng tinik si Mateo. Ganyan dapat. Pagkatapos kong ihatid si Leo sa paaralan, hindi ako pumunta sa opisina kundi sa opisina ng abogado. Maingat na sinuri ni Atty. Dana ang lahat ng dokumento na inihanda ko at patuloy siyang tumatango. Kumpleto na ang lahat, lalo na ang psychological report ng bata at ang mga voice recordings na magiging kapaki-pakinabang para sa custody case. Hindi basta-basta susuko sina Mateo at nanay. Medyo nag-alala ako. Sa mga ebidensyang ito, mahina na pinindot ni Atty. Dana ang tumpok ng chat history ni Mateo at Lily, wala siyang karapatan na makipag-agawan. Pag-alis ko sa opisina ng abogado, nagpunta ako sa bangko para mag-split ng account, tinitiyak na hindi mawawala ang aking bahagi sa pinagsamang ari-arian. Pagkatapos, nagpunta ako sa isang phone store, at kumuha ng isang bagong nice card, at sinabi ko lang kina Tricia at sa aking mga magulang. Hindi, bumalik pa rin ako sa trabaho tulad ng dati, at dumalo sa aking promotion party. Nagtaas ang mga kaopisina ko ng baso. Tinanggap ko ito ng may ngiti na nauunawaan na ito na ang huling mga araw ko sa kumpanya. Kung ang divorce ay aabot sa korte, posibleng kailangan kong mag-resign. Aurora, okay ka lang ba? Naobserbahan ni Ma'am Carla ang aking kakaibang pag-ugali, mukhang hindi ka maayos. Medyo pagod po siguro. Pilit akong ngumiti sa bahay, naghahanda para sa party, at may bagong proyekto pa po. Naiintindihan ko. Tinapik ni Ma'am Carla ang aking balikat. Sa susunod na linggo, mag-training ka sa Manila para makapag-relax ka na rin. Tumango ako at naisip ko kung alam lang niya na ang aking training ay sa totoo lang ay isang pagtakas mula sa aking kasal, ano kaya ang sasabihin niya? Pagkatapos ng trabaho, pag-uwi ko, walang tao sa bahay. Sinundo na nina Mateo at nanay ang unang batch ng mga kamag-anak sa airport. Ginugol ko ang oras na natitira upang ipak ang huling mga bagay sa bag, passport, diploma, wedding photos bilang ebidensya, at immunization card ni Leo. Habang nag-empeke ako, tumunog ang doorbell. Sa pifol, nakita ko si Ate Lian, huminga muna ako ng malalim bago buksan ang pinto. Bakit ikaw lang ang nasa bahay? Nasaan si nanay? Pumasok si Ate Lian na walang pakundangan at tumingin sa paligid. Sinundo po ang mga bisita. Maikli akong sumagot at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga dokumento. Umupo si Ate Lian sa sofa. Gawan mo ako ng tubig. At huwag mong kalimutang maghanda ng regalo para sa anak ko bukas. Birthday niya. Huminto ako. Ate, bukas po ay kaarawan ni nanay, hindi birthday ng bata. Naku, sumasagot ka na ngayon. Tumawa si Ate Lian. Hindi nagkamali si nanay, wala ka talagang pinag-aralan. Tahimik kong binuksan ang voice recorder sa aking telepono. Ate, nirerespeto kita bilang kapatid ni Mateo, pero huwag mo akong personal na atakehin. Respeto. Tumawa si Ate Lian. Ang isang babaeng tulad mo ay humihingi ng respeto. Ginagastos mo ang pera ng kapatid ko, nakatira ka sa bahay na binili ni nanay at panay taas ng noo. Ang titulo ay nasa pangalan ko, kalmado kong pinutol siya. Sa loob ng 7 taon, ako ang nagbabayad ng loan. At tungkol sa paggastos ng pera, gusto mo ba na ilabas ko ang mga financial records natin sa loob ng ilang taon? Malinaw na hindi inaasahan ni Ate Lian ang aking pag-atake at natigilan siya. Ginagamit ko ang pagkakataon. Ate, alam mo ba na may kabit si Mateo na nagngangalang Lily? Nagsasalita ka ng kung ano. Nagbago ang mukha ni Ate Lian. May ebidensya ako sa chat history. Ngumiti ako at inalog ang aking telepono. 2 taon na at ang ginagastos ay ang pinagsamang pera natin. Tumayo si Ate Lian. Sasabihin ko ito kay Mateo at nanay. CJ. Inalok ko siya ng isang galaw. Samantala, gusto ko ring makipag-usap sa kanila tungkol sa marital fraud at emotional distress. Umalis si Ate Lian ng galit. Agad kong isinara ang pinto at nagpadala ng isang encrypted message kay Tricia. Nagbago ang plano. Posibleng mag-report si Lian ng maaga. Ligtas ba si Leo? Agad na sumagot ang mensahe. Nasa bahay na ng mga magulang mo. Ligtas na siya. Gusto mo bang sunduin kita? Hindi na kailangan. Sundin na lang natin ang orihinal na plano. 8 oras ng gabi, dinala ni na Mateo at nanay ang 5 kamag-anak.
Pagkapasok sa pinto, sumigaw si Nanay Aurora, lumabas ka, batiin mo ang mga bisita. Lumabas ako mula sa opisina at magalang na binati ang mga kamag-anak. Hinawakan ng asawa ng pinsan ko ang aking kamay, Aurora, lalo ka pang gumaganda. Nabalitaan ko na na-promote ka, napakagaling. Agad na pinutol siya ni Nanay, walang ginawa, hindi pa nga niya maayos ang anak niya. Nagpanggap akong hindi ko narinig at pumasok sa kusina upang kumuha ng tsaa at cake. Sumunod sa akin si Mateo at ibinaba niya ang kanyang boses, sabi ng ate ko, alam mo raw ang tungkol kay Lily. Hindi ako tumingin sa kanya at nagbalat ako ng prutas. Ako. Si Lily ay kaopisina ko lang, huwag kang mag-isip ng masama. Malinaw na natatakot si Mateo. 2 taong relasyon bilang kaopisina. Natawa ako ng mapait. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng bukas, maaari mo nang gawin ang gusto mo. Hinawakan ni Mateo ang aking pulso, anong ibig mong sabihin? Ang literal na ibig sabihin. Itinulak ko ang kanyang kamay. Ngayon, bumalik ka sa labas at asikasuhin mo ang mga kamag-anak. Kailangan kong maghanda ng pagkain para bukas. Nag-aalinlangan na tumingin sa akin si Mateo, ngunit ang tawag ni Nanay mula sa sala ay nagpaalis sa kanya. Bumuntong hininga ako at tiningnan ang orasan. 10 oras ng gabi, mayroon pang 8 oras bago ang auto-cancel ng mga tiket. Ang mga kamag-anak ay maingay hanggang hating gabi. Kusang loob akong nag-alok na matulog sa opisina, ang dahilan ay para makapaghanda ng maaga bukas. Sa totoo lang, kailangan ko ng espasyo upang gawin ang huling mga hakbang. 3 oras ng umaga, pagkatapos matulog ng mahimbing ang lahat, tahimik kong sinuri ang lahat ng device. Auto-cancel, okay. Auto-send email, okay. Full battery ng voice recorder, okay. Ang mahalagang gamit ay nakapack, okay. Extra phone at charger, okay. Pagkatapos ay nagpadala ako ng isang encrypted message sa aking mga magulang. Bukas, sundin ang plano. Huwag sasagutin ang anumang tawag mula sa pamilya Rivera. Sumagot si Nanay, mabait si Leo. Nagtatanong siya kung kailan ka darating. Bukas ng hapon po. Sumagot ako. Ang aking ilong ay naging maanghang. 4 oras ng umaga, pinilit ko ang sarili na matulog ng kaunti. 5 oras 40 minuto, dahan-dahang nag-vibrate ang alarm. Binuksan ko ang aking computer, nag-log in sa website ng airline. Tiningnan ko ang countdown ng orasan hanggang 6 oras. 5 oras 59 minuto, nanginginig ang aking kamay. 7 taon ng kasal, hindi mabilang na mga insulto, sa wakas ay dumating na sa puntong ito. Eksaktong 6 oras, otomatikong kinansela ng sistema ang mga tiket. Ang status ng 20 tiket ay agad na naging cancelled. Agad na nakatanggap ang aking telepono ng refund na 86,400, walang kulang na sentimo, at bumalik sa aking account. Sa parehong oras, pinindot ko ang e-send. Ang mahabang email na inihanda ko ay lumipad sa inbox ng lahat ng kamag-anak. Ang email ay nagdetalye ng mga taon ng pang-aapi ni Nanay, ang pagiging malamig at panloloko ni Mateo, at ang dahilan kung bakit napilitan akong kanselahin ang mga tiket. 6 oras 5 minuto, ang unang tawag ay mula sa pinsan ko. Hindi ko sinagot, tiningnan ko lang ang screen na nag-ilaw at nagdidilim. Sinundan ito ng tawag mula kay Tia, at Ate Lian. Ang mga tawag ay parang nagpapalit-palit na ilaw. 6 oras 20 minuto, mula sa main bedroom, narinig ang sigaw ni Nanay. Aurora! Lumabas ka dito! Kalmado kong isinara ang computer, kinuha ang aking bag, at lumabas mula sa opisina. Sa sala, nakasuot si Nanay ng pajama, gulo ang buhok, at winawagayway ang kanyang telepono. Ang galing mo, di ba? Nakansel mo ang tiket ng lahat. Lumabas din si Mateo mula sa kwarto, at namutla ang kanyang mukha. Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung magkano ang gastos kung bibili ulit tayo ng tiket ngayon? Ngumiti ako at inilabas ang divorce agreement. Gaya ng alam ko na gumastos ka ng 76,000 para bumili ng regalo kay Lily. Naging puti ang mukha ni Mateo. Ikaw. Huwag ka nang ikaw. Inilagay ko ang agreement sa coffee table. Sa tingin ko, maghiwalay na tayo ng mapayapa. Kinuha ni Nanay ang agreement at pinunit ito. Hindi maaari. Ang down payment ng bahay na ito ay galing sa akin. Hindi ka makakakuha ng 1 sentimo.
Nanay, kalmado lang. Pilit na pinakalma ni Mateo si nanay ngunit hindi na siya mapakalma. Wala kang utang na loob. May masama ba akong anak? Pinakain at pinatira kita. Pinatira ako. Natawa ako ng mapait. Sa loob ng 3 taon, lahat ng gasto sa bahay, ako ang nagbabayad. Nasaan ang sahod ni Mateo? Pinambili ba ng bag para kay Lily o pinambili ng supplements para sa nanay? Natigilan si nanay at malinaw na hindi niya inaasahan na marami akong alam. Galit si Mateo. Iniimbestigahan mo ako. Pagprotekta lang sa sarili. Inilabas ko ang voice recorder. Gusto mo bang pakinggan ang mga matatamis na salita niyo ni nanay? O ang mga matatamis na salita niyo ni Lily? Nagbago ang mukha ni Mateo mula sa puti hanggang sa pula at bigla siyang lumapit upang kunin ang voice recorder. Nakahanda ako at mabilis akong umatras patungo sa pinto. Ang pambubugbog ay magpapagaan sa aking kaso para sa custody. Gusto mo bang subukan? Ang mga salitang ito ay parang isang spell na nagpatigil sa kanya. Umupo si nanay sa sahig at nagsimulang umiyak. Bakit napakahirap ng buhay ko? Nagdala ako ng isang demonyo sa bahay. Magpatuloy kayo sa pag-arte. Kalmado kong na-record ang eksenang ito. Magugustuhan ito ng korte. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod ako at binuksan ang pinto. Sa wakas ay nag-react si Mateo. Saan ka pupunta? Nasaan si Leo? Nasa isang ligtas na lugar. Hindi ako lumingon at pumasok ako sa elevator. Tatawagan ka ng abogado ko. Nang magsara ang pinto ng elevator, narinig ko ang masasakit na salita ni nanay at ang galit na pag-angal ni Mateo. Ngunit ang lahat ng iyon ay wala ng kaugnayan sa akin. Sa loob ng 7 taon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ko ang ganoong gaan. Paglabas ko sa kondo, ang maaliwalas na sikat ng araw ay tumama sa aking balikat. Humugot ako ng malalim na hininga ng kalayaan at pumara ako ng taxi. Saan ka po, ma'am? Tanong ni Manong driver. Ngumiti ako at sinabi ang address ng bahay ng mga magulang ko. Uwi po. Pagkatapos umalis ng taxi ng 2 kanto, biglang nagring ang aking telepono. Ang screen ay kumikislap sa mga pangalan ni na Mateo, nanay, ate Leanne, at iba't ibang kamag-anak. Pinindot ko ang silent at inihagis ang telepono sa bag ko. Manong driver, pakidaan po sa preschool na ito para sunduin ang anak ko. Sabi ko kay Manong driver. Kahit na nasundo na ni Tricia si Leo, gusto kong siguraduhin na ligtas na siya sa bahay ng mga magulang ko. Tumawag ako sa telepono at agad na sinagot ni Tricia. Maayos ang lahat. Kumakain siya ng pandesal na gawa ni Lola. Bumuntong hininga ako. Parating na ako. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ko ang rearview mirror, walang kotse na sumusunod. Siguro ay inaayos pa ni Mateo at nanay ang gulo, wala silang oras para pansinin kung saan ako papunta. Ang mga magulang ko ay nakatira sa isang lumang apartment sa labas ng syudad. Ang lugar ay tahimik at ang mga kapitbahay ay mostly retirees. Nang huminto ang taxi sa baba, nakita ko si Leo na kumakaway sa akin mula sa balkonahe. Nang pumasok ako, tumakbo si Leo at niyakap ako. Sabi ni Tita Tricia, magta-travel tayo ngayon. Niyakap ko siya ng mahigpit at naamoy ko ang pamilyar na amoy ng shampoo ng bata sa kanyang buhok. Tayong 2 lang. Kinuha ng aking ama ang aking bag at kumunot ang kanyang noo. Gumagawa na ng gulo ang pamilya ni Mateo. Sinabi ko na sa kanila na ayusin ito ng abogado. Ang mga mata ng aking ina ay namumula at nagdala siya ng isang mangkok ng mainit na sabaw. Kumain ka muna. Ang payat mo. Sa mesa, maikli kong ipinaliwanag ang lahat ng aking tiniis sa loob ng ilang taon at ang aking ginawa ngayong araw. Ang mukha ng aking ama ay naging madilim at sa huli ay hinampas niya ang mesa. Hayop! Pupuntahan ko siya at aawayin. Tay! Pilit kong pinigilan siya. Ang paggamit ng batas ay mas epektibo. May ebidensya ako ng emotional abuse, financial control, at pati na rin ang chat history ni Mateo at Lily. Pero ang bahay. Nag-aalala ang aking ina. Ang down payment ay galing sa nanay niya, pero nagbayad ako ng loan sa loob ng 7 taon. Ayon sa kasalukuyang market value, may karapatan akong makakuha ng bahagi sa value increase. Inilabas ko ang analisis ni Atty. Dana. Bukod pa rito, ipinagbili ni Mateo ang mga pinagsamang ari-arian sa isang third party.
Sa legal na pananaw, ito ay napakamasama sa kanya. Habang nagsasalita, nag-ilaw muli ang aking telepono, isa pang missed call mula kay Mateo. Pagkatapos ay isang mensahe. Sagutin mo na ospital si nanay sa sobrang galit. Natawa ako ng mapait at sumagot, gusto mo po bang tulungan ko siyang tumawag ng mental hospital? Aurora. Nagulat ang aking ina. Nay, hindi niyo alam kung gaano siya kahayop. Binuksan ko ang email at pinakinggan ko sa aking mga magulang ang ilang recordings, ang masasamang salita ni nanay, at ang pagiging malamig at mapanlinlang ni Mateo. Ang mukha ng aking mga magulang ay naging pangit. Kailangan mo talagang mag-divorce. Sa wakas ay nagsalita ang aking ama. Hindi sila karapat-dapat na maging kamag-anak. Sa hapon, dinala ko si Leo sa apartment na inupahan ko ng maaga. Ito ay isang maliit na kondo sa sentro ng syudad. Ang seguridad ay mahigpit at ang kapaligiran ay malinis. Ang pinakamahalaga ay malayo ito sa bahay ni Mateo. Nanay, ito po ba ang bago nating bahay? Excited na tumakbo si Leo sa walang laman na sala. Pansamantala. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Nagustuhan mo ba? Opo. Niyakap ako ni Leo. Basta po kasama ko si nanay, saan man po ay ayos lang. Ang mga salitang ito ay nagpaanghang sa aking ilong. Tama siya, basta umalis ka sa mapanupil at mapanira na kapaligiran, kahit na ang isang maliit na inupahang apartment ay maaaring maging isang tahanan. Pagkatapos kong patulugin si Leo, binuksan ko ang aking computer upang tingnan ang sitwasyon. Ang messenger group chat ng mga kamag-anak ng aking asawa ay puno na. Nahati sila sa dalawang kampo. Isang grupo ang pumupuna sa akin, at ang isa ay tahimik na nagme-message sa akin, na sinasabi na naiintindihan nila ang aking desisyon. Ang pinakagulat sa lahat ay ang mensahe mula sa asawa ng pinsan ko. Aurora, pagkatapos kong marinig ang recording mo, nalaman ko kung paano ka trinato ni Nanay Elena. Ipinadala ko na sa iyo ang pera para sa tiket. Kami dapat ang magbabayad. Agad na sinundan ito ng isang transfer na 1,000,000. Sunod, ang tiya at pinsan ko ay isa-isang nag-refund ng pera sa tiket at nagpadala ng mga salita ng pag-alo. Mukhang ang email at ang recording ay nag-take effect. Mayroon pa ring mga kamag-anak na may konsensya. Hapon, nagdala si Tricia ng mga pinakahuling balita. Totoo na ospital ang nanay ni Mateo, pero nagpapanggap lang. Hinahanap ka ni Mateo sa lahat ng lugar. Pumunta pa siya sa kumpanya mo. Nakakaawa naman. Huwag kang mag-alala, pinalayas na siya ng manager mo. Kumindat si Tricia. Nakausap ko na siya. Sinabi niya na 100% kanilang sinusuportahan. Habang nagsasalita, biglang nagring ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Mateo ay gumagamit ng isang hindi kilalang numero. Nag-alangan ako at sinagot ko ang tawag. Hello? Aurora ba yan? Sa kabilang linya, isang mahinang boses ni nanay, nakakaiba sa kanyang dating bossy na tono. Anong problema po? Malamig kong tanong. Aurora, alam kong nagkamali ako. Humikbi siya. Umuwi ka na at magiging masaya na ulit ang pamilya natin. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Nanay, humihingi po kayo ng tawad sa akin. Matanda na si nanay, nalilimutan na. Nagpatuloy siya sa pag-arte. Sigurado akong miss na ni Leo ang kanyang lola. Dalhin mo siya rito para kumain. Hindi na po kailangan. Ibinuking ko siya ng diretsyo. Hindi ba dahil sa nalaman ng lahat ng kamag-anak ang totoo, kaya ka tumatawag? Natahimik sa kabilang linya ng ilang segundo, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang dating matalim na tono. Aurora, huwag kang mag-abuso. Makakahanap si Mateo ng mas bata at mas maganda sa'yo. Ang isang divorced na babae na may anak, tingnan natin kung may magkakagusto pa sa'yo. Salamat po sa inyong payo, nanay. Binaba ko ang tawag at nagkibit balikat ako kay Tricia. Hulaan mo kung sino yon. Napakadramatiko, sabi ni Tricia. Hindi bagay sa kanya ang pag-arte bilang isang mabait na nanay. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo, binuksan ko ang aking computer upang tingnan ang email. Ipinadala ni Atty. Dana ang opisyal na sagot ni Mateo. Pumayag siyang bigyan ako ng full custody ni Leo, ngunit humiling siyang bisitahin siya 2 beses sa isang linggo. Tungkol sa property division, iginiit niyang ibigay lang sa akin ang 600,000. Sinusubukan ka lang niya, ate.
Nag-analyze si attorney Dana sa telepono. Iminumungkahi ko na maging matatag ka. Sabihin mo sa kanya na ang custody ay hindi negotiable. Ang visitation ay dapat may kasamang supervision. CJ. Matatag kong sinabi. At tungkol sa ari-arian, kung hindi 1.4 milyon, hindi ako makikipag-usap. Ibinaba ko ang telepono at nag-browse ako sa mga job websites. Kahit na sinusuportahan ako ng kumpanya, pagkatapos ng divorce, posibleng kailangan ko ng mas maraming oras upang alagaan si Leo. Siguro ang freelance work ay isang magandang option. Tumulog muli ang telepono si Mateo. Aurora, kailangan ba talaga nating pumunta sa korte? Nasa iyo ang pagpili. Kalmado kong sinabi, pirmahan mo ang papel at kunin mo ang pera, o pupunta tayo sa korte, at ipapahayag ko ang tungkol sa iyo at ni Lily. Ikaw. Napakagaling mo. Nang sumunod na araw, tumawag si attorney Dana at sinabi na sumuko na si Mateo, at pumayag siyang hatiin ang 1.6 milyon mula sa bahay. Ang visitation ay naging 1 beses sa 1 linggo at kailangang mag-set ng appointment. Sa pangkalahatan, nakamit ko ang aking mga hiling. Lubos na nasiyahan si attorney Dana. Tatanggapin mo ba? Nag-isip ako ng kaunti, magdagdag tayo ng 1 clause. Lahat ng mahalagang desisyon tungkol sa pag-aaral at kalusugan ni Leo ay kailangan ng aking pagsang-ayon. Sina Mateo at ang nanay niya ay walang karapatan na makialam. Makatuwiran. Isinulat ito ni attorney Dana, bukas, ipapadala ko ang final agreement sa iyo. Ibinaba ko ang telepono at bumuntong hininga ako. Sa wakas, nanalo ako sa laban na ito. Sa weekend, dinala ko si Leo sa isang children's amusement park. Nang makita ko siyang masayang naglalaro sa slide, nakikisama sa ibang mga bata, napaiyak ako. Ito ang dapat na buhay ng isang bata, walang alalahanin at puno ng buhay. Nanay, tingnan niyo po. Hawak ni Leo ang isang cotton candy habang tumatakbo siya sa akin. Binigay po sa akin ng ate. Tumunganga ako at nakita ko ang isang babae na nakangiti. Hello, ako ang mental health counselor ng amusement park. Napansin ko na malaki ang pagbabago ni Leo sa mga nakaraang araw, masaya na siya. Salamat po. Medyo nagulat ako. Mayroon din pong mental health counselor dito. Opo, binabantayan namin ang pagbabago sa pag-ugali ng bawat bata. Malumanay niyang sinabi. Nang una siyang dumating, mahiyain si Leo at ngayon ay mas open na siya. Ang family environment ay talagang may malaking epekto sa mga bata. Tumango ako at naalala ko ang sinabi ni attorney Dana, minsan, ang pag-alis ay ang pinakamabuting pagmamahal. Sa daan pa uwi, biglang nagtanong si Leo, Nanay, tayong dalawa lang po ba ang titira sa hinaharap? Gusto mo ba? Opo. Tumalon si Leo habang tumatakbo. Tayong dalawa lang, walang magsisisigaw sa atin. Ang saya po. Ang pagiging tapat ng bata ay nagdulot sa akin ng kalungkutan at saya. Tama siya, tayong dalawa lang, ngunit magiging mas masaya tayo kaysa sa iba. 1 taon na ang nakakaraan, nakatayo ako sa stage ng taunang awarding ng kumpanya, hawak ang tropeo ng Manager of the Year. Sa ilalim ng stage, ang palakpakan ay malakas. Ngumiti ako at tumingin kina Leo at sa aking mga magulang na nakaupo sa guest seats. Salamat sa kumpanya sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Ang aking talumpati ay maikli at taos-puso. At lalo na sa aking anak. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tapang na maging isang mas magandang bersyon ng aking sarili. Sa party, tahimik na nagsalita sa akin si Ma'am Carla. Iniisip ni Sir Al na ikaw ang mag-aasikaso sa bagong itinatag na Southern Business Area. Ibig sabihin ay lilipat ka sa Cebu pero doble ang sahod at may shares ka pa. Kailangan ko po munang mag-isip. Hindi agad ako pumayag. Ngayon, ang nararamdaman ni Leo ang aking pinakamataas na prioridad. Pag-uwi ko, mahimbing nang natutulog si Leo. Maingat ko siyang hinalikan sa noo at binuksan ang aking computer upang tingnan ang aking email. Ang editor ng publishing house ay nagpadala ng cover design para sa bagong libro, Modern Family Boundary Handbook. Ang libro ay base sa aking karanasan at ilalabas ito sa susunod na buwan. Nag-vibrate ang telepono at may larawan na ipinadala si Trisha mula sa party. Ngayong gabi ay ang grand opening ng kanyang 3 branch. Hindi ako nakadalo ngunit nagpadala ako ng bulaklak. Sa larawan, nakangiti siya habang hawak ang baso,
nakakaiba sa kanyang nag-aalala na mukha 1 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ng divorce, kaming dalawa ay parang mga ibon na pinalaya mula sa hawla. Bawat isa sa amin ay nagkaroon ng napakalaking pag-unlad sa career. Ang aking bagong posisyon at ang coffee shop chain niya ay ang pinakamagandang paghihiganti sa mga madidilim na araw na iyon. Habang naghuhugas ako ng mukha, nakita ko ang aking sarili sa salamin, mayroon pa ring mga wrinkles sa aking mga mata, ngunit ang aking mga mata ay hindi na pagod at ang aking mga labi ay nakangiti ng natural, hindi na pilit. Sa loob ng 1 taon, nawalan ako ng 8 kilo, ngunit mas maganda ang aking pakiramdam. Bago matulog, sinuri ko ang aking telepono at nakita ko ang isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nabalitaan ko na na-promote ka, congratulations. Walang pangalan pero alam ko kung sino. Pagkatapos ng divorce, nakikipagkita si Mateo kay Leo 1 beses sa 1 buwan at ang kanyang mukha ay puno ng disappointment. Nabalitaan ko na na-demote siya sa kumpanya at si Lily ay umalis na rin nang maubusan siya ng pera. Hindi ako sumagot at in-delete ko lang ang mensahe. Ang mga nakaraang away ay hindi na mahalaga upang sayangin ko pa ang aking mga emosyon. Sabado, dinala ko si Leo sa isang picnic ng mga single mothers. Sa damuhan, ang mga bata ay nagtatakbuhan at naglalaro. Ang mga nanay ay nagbahagi ng kanilang mga kwento. At sa ganoon, kinansela ko ang lahat ng tiket at umalis kami ng anak ko. Kalmado kong sinabi ang aking kwento. Minsan, ang pag-cancel ng tiket ay ang pinakamabuting paraan upang makabili ng tiket. Bumili ng isang one-way ticket patungo sa isang bagong buhay. Sa gitna ng palakpakan, nakita ko ang ilang batang ina na may luha sa kanilang mga mata. Isang batang babae ang lumapit sa akin. Ate Aurora, pareho kami ng pinagdadaanan. Maaari mo po ba akong bigyan ng payo? Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang unang hakbang, magbukas ka ng bank account na ikaw lang ang nakakaalam. Pagkatapos ng activity, tuwang-tuwa si Leo na sinabi sa akin na mayroon siyang bagong kaibigan. Hindi rin po kasama ng pamilya ang tatay ng kaibigan kong si Hai. Nag-set po kami ng playdate sa Science Museum sa susunod na weekend. Napakagaling. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Ang dating mahiyain at sensitibong bata, ngayon ay nagkakaroon na ng mga kaibigan. Sa daan pa uwi, dumaan kami sa isang real estate office. Ang impormasyon ng isang 3-bedroom apartment sa bintana ay nakuha ang aking atensyon, malapit sa school, facing south, at may malaking balkonahe. Nagustuhan mo po ba ang bahay, nanay? Maingat na napansin ni Leo ang aking mga mata. Mukhang maganda. Ngumiti ako at hinawakan ang kanyang pisngi. Siguro sa susunod na taon, makakabili na tayo ng sarili nating bahay. Pwede po bang magkaroon ng dinosaur-themed na kwarto? Naman, mahal, kahit ano pa ang gusto mo. Ang anino namin ay lumalaki sa kalsada, ang aming mga hakbang ay magaan at matatag. Ang daan na tinahak namin ay hindi madali, ngunit ang bawat hakbang ay sulit. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Leo, binuksan ko ang aking computer, at sinimulan kong isulat ang epilogue para sa bagong libro. Ang pamilya ay hindi dapat maging bilangguan, at ang kasal ay hindi dapat maging kadena. Kapag ang pagbibigay ay nagiging pang-aabuso, at kapag ang pagtitiis ay nagpapahintulot sa pang-aapi, may karapatan kang pindutin ang pause. Hindi ito pagiging makasarili, kundi pagliligtas sa sarili para sa iyo at sa iyong mga anak. Pagkatapos kong isulat ito, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ay puno ng mga bituin, na parang hindi mabilang na mga posibilidad at pag-asa. Ang desisyon na kanselahin ang mga tiket, dahil sa desperasyon 1 taon na ang nakakaraan, ay nagdala sa akin sa isang ganap na bagong yugto ng aking buhay.